Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV at sa Facebook page po natin. Nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus Opinion. So ito po pag-uusapan natin mga kababayan ay walang iba lang naman kung hindi itong mga nakita nating balita patungkol po dito kay Pastor Apollo C. Quiboloy, na kung saan mga kababayan mapapatanong po kayo na gaano nga ba katotoo na itong si Pastor Apollo C. Quiboloy ay takot harapin etong si Senator Risa Hontiveros mga kababayan. At dito mapapag-usapan din po natin yung ilang miyembro ng nitong si Pastor Apollo C. Quiboloy na nagpanggap na testigo para sirain po ang Senate hearing. At dito matatalakay din po natin yung matinding banat ni Vice Ganda dito po kay Tito Boy Abunda mga kababayan. Pero bago po natin pag-usapan yan, ay nais ko lamang po sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, ay hinihikayat ko po kayo na huwag niyo po sanang kalimutan na i-like po ito pong video natin na ito, at huwag niyo na rin po kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo ng panibagong video o reaction na katulad po nito mga kababayan. At gusto ko din po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, saan man sulok ng mundo kayo naroroon. Mapa sa Pilipinas man po kayo o ibang bansa, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Mega love shoutout po sa inyo at pabuhay po kayong lahat. So ngayon mga kababayan, yung mga nanonood dito sa ating video ito, dito sa ating premiere, ay hinihikayat ko po kayo na bago ninyo ipagpatuloy yung panonood dito sa ating premiere, ay huwag nyong kalimutan na i-like etong like button natin dyan sa baba, at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-iwan ng inyong mga komento. So anyway mga kababayan, ito yung matinding tanong. Comment below na lamang po kung ano yung sagot ninyo. Natatakot pa si Pastor Apollo C. Quiboloy na harapin etong si Senator Risa Hontiveros mga kababayan? Dahil gaya nga po ng sabi dito, eto daw po si Pastor Apollo C. Quiboloy is hinamon ni Senator Risa Hontiveros na kusang humarap sa pagdinig ng Senado. Gaya nga po ng sabi ko mga kababayan, kung wala talagang kasalanan etong si Pastor Apollo C. Quiboloy, hindi siya matatakot harapin yung mga patawag sa kanya mga kababayan. Pero kung nagkasala ka talaga, ay matatakot kang humarap. So comment below mga kababayan kung ano po ang komento at masasabi nyo po dyan ha. So eto, panoorin na po natin itong inilabas na balita ng PTV Philippines. Kanila po yan, hindi po yan natin. Gagawan lamang po natin ng reaction video. Kasi sabi dito, sabi na daw, Pastor Apollo C. Quiboloy, hinamon ni Senator Risa Hontiveros na kusang humarap sa pagdinig ng Senado. So ito, i-play na po natin. Ikinecredit po natin sa kanila yan, kanila po yan, hindi po yan natin. Gagawan lamang po natin ng reaction video. Hinamon ni Senator Risa Hontiveros si Pastor Apollo Quiboloy ng Kingdom of Jesus Christ na magkusang humarap sa pagdinig ng komite sa Senado sa Lunes kung wala siyang kasalanan. Ayon sa senador, hiniling na nila kay Senate President Juan Miguel Zubiri na aprubahan ang sabina Kasi mga kababayan, kung wala ka talagang ginawang kasalanan base sa mga akusasyon na ipinabato sa iyo, harapin mo yan eh. Parang ako mga kababayan, pag pinabato ko ng akusasyon, talagang automatic hinaharap ko po yan. At talagang kapag kami makapatibig na talagang may inaakusa sa akin, talagang hinaharap ko yan. Lalo na at kung wala naman akong kasalanan. Pero pag ako'y nagkamali, talagang pinagawa akong kasalanan, talagang automatic humingi mo ako ng public apology. Talagang humingi ako ng tawad sa publiko. Ngayon mga kababayan, itong si Pastor Apollo C. Quiboloy, hindi ko maintindihan dito. Kasi pagkano lang sa Senate hearing, mga kababayan, ay kinakatakutan pa. Diba, kung wala naman ginawang masama, kung wala naman nagawang masama, kung wala naman nag-violate, bakit ka matatakot? Kaya ka lang naman natatakot kasi makakala mo sa sarili mong nagkamali ka talaga. So ipagpatuloy mo natin mga kababayan. laban kay Quiboloy. Matatanda ang ilang aligasyon ng lumutang laban kay Quiboloy sa nakalipas na pagdinig ng Senado, kabilang na ang pang-aabuso sa ilang babae at minor de edad. Kahit umano walang sabina, itutuloy pa rin ang komite ni Hontiveros ang pagdinig. Grabe mga kababayan, no? Yung mga pang-aabuso sa babae at saka doon sa iba pang aligasyon dito kay Pastor Apollo C. Quiboloy, eh talagang napakabigat yan mga kababayan. Lalo na kung hindi mo sasagutin yan ng pananayunan. Talagang pag-uusapan at pag-uusapan ka ngayon, kung wala katutuhanin yan Pastor Apollo C. Quiboloy, bakit hindi mo harapin? Yan yung tanong namin sa'yo. Kung talagang alagad ka ng Diyos at talagang ng Diyos, dapat harapin mo yan. Yung simpleng akusasyon na yan sa'yo. Kasi kung yan ay wala talagang katotohanan, sasagutin mo yan eh. Eh pero kung may katotohanan yan, hindi mo talaga masasagot yan. Ano po, ipagpatuloy pa natin?
Tinawag ni Kibuloy na bogus ang pagdinig ng Senado. Hamon pa ni Kibuloy, kasuhan na lang siya at sa korte na niya ito sasagutin. Kung totoong walang kasalanan si Kibuloy, kusa na silang magpapakita sa aming pagdinig sa Lunes. Tama. At hindi patago-tago na parang kriminal. Tama mga kababayan, malaki yung punto dito ni Senator Risa Hontiveros. Hindi sa pinangampihan natin, etong si Senator Risa Hontiveros. Pero wala talaga kasalanan, etong si Pastor Apollo Kibuloy. Hindi siya matagong-tagong, dapat attention doon, ipapaliwanag niya kung may katotohanan ba o wala yung mga ibinabatong akusasyon sa kanya. Pero kung yan talaga ay ginawa nitong si Pastor Apollo Kibuloy, napakahirap pa sinungalingan yan mga kababayan. Kaya nga nasabi ni Senator Risa Hontiveros, mas mabuting harapin mo kaysa magtago ka, patago-tago ka na parang ang kriminal. Dapat harapin mo yan. Hindi naman ako against dito kay Pastor Apollo Kibuloy, pero gaya nga po ng sabi ko sa inyo ay to be fair, kung wala talaga siyang kasalanan, bakit hindi niya kayang harapin yung mga ibinabatong akusasyon laban sa kanya mga kababayan? Pero kayo, ano po ang komento ninyo hingil po dito sa panawagan ni Senator Risa Hontiveros at hamon niya dito kay Pastor Apollo Kibuloy na humarap po dito sa Senate at magbigay ng testimonya niya patungkol po sa mga aligasyon na ibinabato sa kanya na nang abuso daw siya di umano ng ilang mga kababaihan. So ngayon mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dyan at pupunta na po tayo dito sa next topic po natin, na kung saan mga kababayan, eto daw pong ilang miyembro nitong si Pastor Apollo Kibuloy ay nagkunwaring testigo daw po para sirain ang Senate hearing di umano. So anyway, eto i-play na po natin, i-credit po natin yan sa UNTV. Ano po, kanila po yan, hindi po yan natin, gagawan lamang po natin ng reaction video. Mahaba po ang pasensya ko. So kahit naiinip ako, hihintayin ko po yan. At habang naghihintay sa subpoena, itutuloy ang pagdinig ng komite. Formal nang hiniling ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros sa liderato ng Senado na pirmahan na ang subpoena laban sa pinuno ng Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Kibuloy. Hindi pa kasi ito mailabas dahil wala pang pirma ni Senate President Juan Miguel Lid-Zubiri. Ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na pinamumunuan ni Senator Hontiveros ang dumidinig sa mga aligasyon ng pang-aabuso ng religious leader. Sa sulat na ito na ipinadala ng Senadora kay Senator Zubiri. Baka sabihin ng iba mga kababayan, bakit ngayon nyo lang pinag-uusapan yan kung kailan nagkakaroon ng issue sa pagitan ng Marcos at Duterte? Ito po kasing usaping ito mga kababayan, napakatagal na po nitong usapin at mga akusasyong ito kay Pastor Apollo Kibuloy. Meron pa nga mga akusasyon mga kababayan, yung sa FBI pa. And then may akusasyon din mga kababayan, kung matatandaan nyo dati may nagsalitang babae at lumabas at inaakusahan. Etong si Pastor Apollo Kibuloy. So hindi na po ito bagong usapin. Napakatagal na pong usapin ito mga kababayan. Ang problema lang kasi, ngayon lang napagtuunan ng pansin ng Senate, ng Senado mga kababayan, dahil nga sa meron ng mga ilang babae ang nagrereklamo, katulad na lamang po nung nagreklamo dun sa mismong Senate hearing na kung saan inaabuso daw po siya nitong si Pastor Apollo Kibuloy. At dapat talaga harapin ito nitong si Pastor Apollo Kibuloy kung wala talagang katotohanan yung ibinabatong akusasyon laban sa kanya. Hindi yung magtatago siya mga kababayan, di umano dun sa ilang miyembro nila. Ano po na nagkukunwaring testigo para sirain lamang ang yung ating mga Senate hearing. Wag pong sasama ang loob ninyo sa akin kasi hindi na po ito bagong usapin. Napakatagal na pong usapin ito mga kababayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Noong February 6, nanawagan ito na aprubahan na ang subpoena na noon pang Enero hiniling ng komite matapos bigong dumalo si Kibuloy sa kabila ng kanilang imbitasyon. Ipinunto pa ni Senator Hontiveros na sa ilalim ng pamumuno ni Senator Zubiri maging ng mga nagdaang Senate Presidents, palagian naman ang paglalabas ng subpoena laban sa resource persons na bigong humarap sa mga pagdinig ng walang sapat na katwiran. He didn't actually give me an explanation. Basta may dahilan, pag itinanong nyo sa kanya, mas ipaliliwanag niya. Halos walang paliwanag na kaya kong tanggapin. Presumption of regularity lang na kapag hindi pinaunlakan ang isang imbitasyon, in this case dalawang imbitasyon, ang susunod na hakbang na pwedeng gawin ng komite ay yung subpoena. I don't need to be satisfied or dissatisfied sa... Kasi ilang patawag na ata dito kay Pastor Apollo Kibuloy pero hindi siya dumadalo. Kaya dapat talaga mga kababayan na itong si Pastor Apollo Kibuloy
ay isabpina na mga kababayan para makadalo siya. At kapag ka ipinadala na yung sabpina at hindi talaga dumalo itong si Pastor Apollo C. Quiboloy, so ngayon mga kababayan, pinapatunayan niya lamang na talagang guilty siya at nagkasala talaga siya mga kababayan. So ngayon ang pinag-uusapan kasi dito, hindi yung sa korte lang kung hindi pati yung sa public opinion din mga kababayan, yung magiging opinion ng publiko patungkol sa ilalabas mong statement. Kaya mga kababayan, kung talagang nagkasala siya, talagang hindi siya dadalo. Hindi niya dadaluhan to at hindi siya magbibigay ng kanyang testimonya hingil sa mga aligasyon laban sa kanya. Ganun lamang naman po kasimple mga kababayan, ang taong nagkamali, takot harapin yung pagkakamali. Pero yung taong nagsisisi sa kanya mga nagawang pagkakamali, talagang haharapin niya yung mga akusasyon na ibinabato laban sa kanya at pagsisisihan niya yon. Ganun lamang naman po kasimple, pagpatuloy pa natin. Paliwanag ni SP, ang nangingibabaw sa akin ay yung pag-asa na mapipirmahan yung sabina. Sa ngayon, wala pang tugon si Senator Zuberi kaugnay ng sabina, ngunit tuloy ang hamon ng senadora sa religious leader na humarap sa pagdinig para sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya. Kahit pa sinasabi nila o sinasabi ng ibang tao na influential sila, malapit sa kung sino-sino, the point is, no one is above the law. Kahit pa walang sapina, nanindigan si Senator Hontiveros na tatapusin ang investigasyon sa mga aligasyon laban kay Quiboloy. Sa Lunes, February 19, itutuloy ang pagdinig kung saan may mga bagong testigo anya na ihaharap ang senadora. Ayon kay Senator Hontiveros, may mga tinanggihan din sila matapos mapag-alamang nagkukunwari lamang umano na biktima. Ang malala ay ibang mga miyembro ng kingdom na mukhang inutusan na makipag-ugnayan sa opisina ko para magkunwaring tetestigo tungkol sa mga pang-aabuso ng leader nila. Pero ang totoong pakay pala ay pagmukhang walang kwenta ang hearings ng Senado. Kapal, di ba? Iyan ba ang utos ni Quiboloy? Iyan ba ang gawain ng isang anak ng Diyos? Yun ang masakit dito mga kababayan, kung talagang anak ka ng Diyos, dapat kaya mong harapin yung responsibilidad sa ginawa mong kasalanan. Yun ang talagang anak ng Diyos mga kababayan, at kung talagang anak ka ng Diyos, hindi ka gagawa ng ganyang klase ng kahalayan. Mga kababayan, ganyan po yan dapat, Pastor Apollo C. Quiboloy. Kung talagang hindi kayo nagkasala, harapin dapat po ninyo. Ang masaklap pa kasi dito mga kababayan, gaya nga ng sabi nitong si Senator Risa Hontiveros, no one above the law. Walang kahit na sino man mga kababayan ang pwedeng makaligtas sa ating batas. Ano po, so para sa akin mga kababayan, kung talagang wala siyang nagawang kasalanan, dapat harapin niya ito. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Bukod dito, may mga testigo rin umanong tinatakot habang pinupulong din umano ang mga dating miyembro ng grupo ni Quiboloy para pangakuan ng mga pabor kapalit ng hindi pakikipagtulungan sa investigasyon sa Senado. Babala ng senadora sa mga magtatangkang sumira sa investigasyon ng Senado. Huwag ninyong linlangin ang institusyon ng Senado. Hindi nyo kami basta-basta maloloko. At kay Apollo Quiboloy, dapat managot kayo. Sinisika pa ng UNTV News na makuha ang panig ni Quiboloy sa mga bagong paratang laban sa kanya. Pero una na nitong giniit na sa korte lamang siya haharap at hindi sa Senado kahit ipasabpina. Jorlyn Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ibig sabihin nito mga kababayan, isa lang yung nakikita ko dito. Kaya ayaw humarap sa Senado nitong si Pastor Apollo C. Quiboloy. Kasi natatakot siyang magkamali mga kababayan at mahusgahan ng napakaraming tao. Kasi ngayon ang labanan, hindi lang po kasi sa korte na kung hindi sa public opinion din mga kababayan. Gaya nga po ng sabi ko mga kababayan, dito makikita ng sambayan ng Pilipino kung talagang nagkasala ba itong si Pastor Apollo C. Quiboloy or hindi. Kasi mga kababayan, kung takot siyang humarap sa Senado, ibig sabihin lang noon, natatakot siyang magkamali at maging mali yung tingin sa kanya ng sambayan ng Pilipino. Kasi ito para sa akin kung ikaw naman Pastor Apollo C. Quiboloy, wala kang ginawang masama, wala kang ginawang kasalanan, hindi ka matatakot humarap sa Senado o kahit saan paman kung talagang wala kang nagawang kasalanan.
Ngayon, kung may nagawa kang kasalanan, talagang ganyan, mahirap humarap sa pagkakamali. Lalo na kung ayaw mong pagsisihan yung pagkakamaling yon. So kayo mga kababayan, ano pong opinion ninyo hingil po dito sa topic na tinalakay po natin patungkol dito sa hindi pagharap nitong si Pastor Apollo C. Quiboloy dito sa Senado mga kababayan. So comment below na lamang po kung ano po masasabi ninyo at opinion ninyo hingil po dyan sa topic po na tinalakay po natin at pupunta na po tayo mga kababayan dito sa next topic po natin na kung saan daw etong si Vice Ganda hindi napigilang paringgan etong si Tito Boy Abunda mga kababayan. So eto na ba yung simula ng gera sa pagitan ni Vice Ganda at saka po nitong si Tito Boy. So eto, pag-usapan po natin, i-credit po natin ito sa Energy FM 106.7. Kanila po yan, hindi po yan natin. Gagawan lamang po natin ang reaction video. So ito, i-play na po natin. At sana sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa Energy FM, subscribe nyo po yung kanilang YouTube channel. Kasi kanila po yan, ihiramin lamang po natin yung pyesa ng kanilang video. So ito, himay na po natin. Ay magandang umaga po sa inyong lahat. Pero eto na, mukhang may sumbungang naganap. Alright. Hindi sila nag-camcording. Bakit? Pero na-record. Alright. Ang alin? Ay, hindi nakaligtas kamakailan lamang. Ay muli na naman bumanat si Vice Ganda sa kanilang mga segments na kung saan nga naman hindi niya napigilan ang tungkol sa isyong, alam mo yon, walang pahintulot na paglalabas ng impormasyon. Dahil sa segment nga nila, may interview na naman siyang isang contestant na nagangalang Aubrey. Diba? Aubrey, Hindi obrero. Hindi ka na pok-pok, Aubrey. Eto na nga. Kasi nga, di ba, na-interview niya yung isang contestant at tinanong niya kung anong pinagkakaabalahan niya sa buhay, kung empleyado ba siya. Sinagot siya ng isang contestant na sabi niya, yes. Parang data validator sila. Diba? Parang ganon, something like that. Yes. So biglang punchline si Meme Vice na, so kayo ang mga nagko-confirm ng breakup na walang pahintulot. Diba? So biglang Alam nyo kasi mga kababayan, yung kay Tito Boy kasi hindi natin kasi pwedeng sabihin, siya nga yun nag-confirm. Pero hindi natin kasi pwedeng sabihin siya yung pinaka-pinanggalingan ng issue ng breakup nitong si Bea Alonzo at saka nitong si Dominic Roque. Kasi ang unang naglabas naman po niya ay itong si Sir Ogie Diaz, mga kababayan, hanggang sa sinundan na ni Nanay Christopher Men, and then mga kababayan, naglabas din si Nanay Christopher Men ng kanilang kumpirmasyon patungkol dyan sa breakup ni Bea Alonzo, hanggang sa naglabas din itong si Sian Gasa at kinonfirm na mga kababayan itong si Tito Boy. So ngayon, hindi natin kasi pwedeng isisi lahat kay Tito Boy at sabihin na itong si Tito Boy yung naglalabas ng breakup na walang pahintulot. Yung sa kanya, confirmation lamang po. Kasi yan ay napapag-usapan na mga kababayan, at pagkalabas nga nung kay Sir Ogie Diaz, ginawan din natin ang reaction video yun sa ating vlog. So hindi natin pwedeng isisi lahat kay Tito Boy mga kababayan. Ipagpatuloy pa natin. Sabi yun ni Meme Vice. At nung mga time na yon, na-record ng mga tao at tinag ng tinag si Boy Abunda. Ha? Diba? Si Tito Boy. Si Boy Abunda talaga yung tinag niya. Hindi nyo ba pwedeng itag si Nanay Chris? Oo. Tsaka ikaw naman magtatampo na naman yun. Oo, hindi niya minimension. Magtatampo na naman yun. Diba na nakakaloka? Sasabihan na naman si Vice Ganda na humarap ka kapag umiihi. Hindi nakatalikod ka sa puno ng NLEX. Lalaki ka, lalaki. Sigurado may ganyan, may mga gaganap na naman. Yun nga. Pinaluloko ng mga tao na So ibig sabihin mga kababayan, ngayon ang punteriya nitong si Vice Ganda ay ito ng si Tito Boy. Partida mga kababayan hindi inaano ni Tito Boy itong si Vice Ganda, pero ang pagpaparinig na naman ni Vice Ganda talagang si Tito Boy pa yung pinunteriya. Pagpatuloy pa natin. Bakit si Tito Boy? Ang tinatag nyo ay ang dami naman naglabas ng issue na yun. Pero hinabol ni Vice Ganda daw yung salitang joke lang. Kasi naman Mare, alam mo naman natin na napakataas naman ng respeto ng lahat kasi kay Tito Boy. Diba, alam naman natin magkakaibigan yan, hindi ba? Alam din naman natin na meron din silang pinagsamahan ni Mama O, hindi ba? Talagang kasi dati niya naging manager naman yan at talagang matibay naman yung friendship nila. So
isa lang talaga yung hindi niya friend. Hindi ko Si Meme, kinakaya. ayan, diba? Kayo na naman to, magkaka-issue na Oo naman. nga. Tapos, alam mo yon, bukas-bukas na naman, magagalaitin na naman yung lola nyo. Oo. Ito kasi mahirap kay Vice mga kababayan, puro parinig siya. Tapos pag pinatulan ng pinariringgan niya mga kababayan, piling pa-victim na naman. Ngayon, alam naman natin na itong si Tito Boy, napakalaki din ang community nito. At automatic mga kababayan, pag rumespak dyan si Tito Boy dito kay Vice Ganda, automatic wasak na naman yan si Vice Ganda. Tapos ngayon, ang mangyayari mga kababayan, pagka pinatulan na ni Tito Boy at wasak na naman si Vice Ganda, magpapabiktim na naman po sa National TV. alam na natin yung galawang yan. Ipagpatuloy pa natin. Kayo na naman topic. So sabihin na naman, hindi mo ako diretsuhin, hindi naman ganito. Keme, may mga ganong hanas. Oo. Kaya nga naman marami nga daw ang naloka dahil nga biglaan nga, diba? Hindi rin malaman at bigla nagtawanan daw yung buong crew and staff. Nung nabanggit nga yun, ultimo nga siguro si Meme, bigla na lang siguro nagulat din sa sinabi niya. So kayo ang mga nagkukumpirma ng breakups na walang pahintulot. Dahil nga doon sa trabaho lang niya. Iba kasi yung Data iba kasi yung vibe kapag validator. kapag live na. Oo. So nailalabas mo yung mga bagay na Walang control. Tandaan niyo mga kababayan, kapag ka naka-live na, dapat maingat ka kasi wala kang control sa lahat ng posibilidad na pwede mong sabihin. Hindi mo na mababawi yun. Hindi katulad itong ginagawa natin ngayon na pwede natin itong i-edit mga kababayan at pwede nating i-crop yung mga masasamang nasabi natin. Pero pagdating sa live mga kababayan, once na nag-spread ka dyan ng disinformation or di kaya naman may nasabi kang below the belt sa iba, hindi mo na pwedeng bawiin yan lalo na't na-screen record ng iba. Yan po yung pinakamahirap dyan mga kababayan. Kaya nga para sa akin, dapat nag-iingat itong si Vice Ganda lalo na at nasa national TV sila tapos naka-on live pa mga kababayan. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Correct. pilit mong itinatago. Diba? Parang tayong dalawa. Oo. Diba? Anong isang araw lang may tinumbong ka. Sorry po. Na hindi naman po dapat, diba? May tinumbong. Hindi. Nagtumbong ka lang naman Oo. sa mga nangyayari sa iyong paligid. Bakit tinumbungan ba ako ni Sir Rafi? Oo, diba? Yung mga ganong aspeto, yung tumbong-tumbong, diba? Bakit nga? Si Coco Martin Pulit. Oo, diba? diba? Yung mga ganon. Peace, Coco. Ayun na nga. Diba? Nakakaloka. Yummy. May, alam mo yun, masisisi ba natin si Tita Cora kung alam mo yun, wala siyang S. At saka ito pa, Mare. Ano? Marahil ang nangyari dyan Oh. sa sarili kong pakiwari ito. Ano? Kasi di ba tayo may mga ginagawa tayo minsan na nag-uusap tayo Oo. off-air. Oo. Tapos minsan nadadala natin. So maaring off-air, Diba? pinag-uusapan nila Meme. Kasi di malaki pinag-uusapan nila yun dahil Correct, kaibigan diba? niya si Dom eh. Nangyari yan sa atin pag napapagalitan tayo. Ganun. Sige, pagalitan mo kami. Bukas ka sa programa namin. Charis. Tapos pinagtatawanan lang natin. Kaya diba, Oo. parang very light lang ang mga nangyayari. Yes, hindi kailangan seryoso. Seryoso, hindi ko naman sinabing gawing biro ang paggalit sa'yo at ang suspension. Pero hindi, diba? Yun nga, as in talaga naloka lang ang mga tao na bakit kay Tito Boy kaagad itinag ng Oo mga nga. tao. Kay Tito Boy pinadadala yung mga video, yung mga ganyan, diba? Kasi sa panahon ngayon mga kababayan ng mga netizen, napakabilis na po ng kamay ng mga yan at napakabilis ng mata ng mga yan. Matatalino na ang mga netizen ngayon. Kapag ka may nasabi kang hindi maganda, tapos ang pinapatamaan mo ay isang kilalang tao, automatic pag na-screen record yon, talagang makakarating doon sa taong pinapatamaan mo kahit aksidente mo lang na nasabi yon. Ngayon, hindi natin masisisi yung mga netizen kung bakit itinatag nila etong si Tito Boy doon sa pasaring at parinig nitong si Vice Ganda. Kasi alam naman natin talaga kung sino yung tinutukoy ni Vice Ganda. Si Tito Boy Abunda talaga. Kasi si Tito Boy yung nag-confirm doon sa breakup at saka doon sa engagement ring na ibinalik dito kay Bea at saka dito kay Dominic. So
So alam talaga natin kung sino yung pinapatamaan ni Vice Ganda. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Boy na walang kamalay-malay. Oo, si Boy na ang tanging kasalanan ay pumirma at nag-renew na kontrata under GMA 7. Aso. Aso lang ang hindi nakakakilala kay Boy Abunda. Ang hindi nakakakilala kay Boy Abunda. At saka yung mga sumasakay sa walis. The views and opinions, tagal ko din nasabi to. Ano? The views and opinions of my partner should not be reflected. Bakit ba? Wala naman ako binanggit ang pangalan na. Actually, oo nga. Ang Ayaw mo sinabi silang ko bang alam sumakay mo sa yun? walis. Ay, Sa ano daw sila ngayon? Sa Saan? daspan. Doon! Itapon. sasakay sa daspa. Sikot-ikutin mo. ang ingay nun, di ba? Lahat tayo. So ito mga kababayan, ikat na natin dyan. Ngayon, ito ang tanong dito. Pagka nakarating ba kay Tito Boy yung mga itinatag ng mga tao na parinig ni Vice Ganda patungkol dito kay Tito Boy at sinagot yan ni Tito Boy mga kababayan, automatic, wasak na naman si Vice. At ito yung pinakamasaklap na mangyayari mga kababayan. May mga paawa effect na naman, tapos may mga madadrama na naman na mangyayari sa It's Showtime. Kasi etong mga ginagawa ni Vice Ganda na ito mga kababayan, yung mga pari-parinig niyang yan, nangyari na dati yan eh. Kaya nga nung sinagot ni Nanay Christopher Min, etong si Vice Ganda sa mga parinig niya mga kababayan, talagang wala, wasak si Vice Ganda at may mga padramang nangyari nung mga sumunod na araw mga kababayan. Ngayon, kayo anong opinion ninyo hingil po dito? Naniniwala ba kayo na itong mga parinig ni Vice Gandang ito mga kababayan, talagang hudyat na naman na kapag ka sinagot ni Tito Boy ito, talagang wasak na naman etong si Vice Ganda? Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dyan. At bago po tayo pansamantala magpaalam mga kababayan, uulitin ko, ikinikredit natin sa Energy FM yung video na ginawa natin ng reaction video. Gaya nga ng sabi ko mga netizen ngayon, napakabibilis na ng kamay, mata, at konting makita lang na against dun sa kanilang mga sinusuportahan, talagang naka-screen record na po yan. Kaya para sa akin, mas mabuti na mag-ingat itong mga taga It's Showtime at kahit yung mga iba na nagpapalabas on live sa kanilang mga sasabihin at gagawin, kasi nakakarating po yan sa iba't ibang mga tao, lalo na kung yung pinariringgan mo kilala ng mga netizen. So dapat itong si Vice Ganda mas maging maingat, lalo na at nasa segment sila na sinusuportahan at pinapanood ng mga bata mga kababayan. So kayo ano po ang komento ninyo at opinion ninyo hingil po sa mga topic na tinalakay po natin? Naniniwala ba kayo mga kababayan na kung walang nagawang kasalanan itong si Pastor Apollo Siki Buloy, dapat harapin niya yung mga akusasyon at aligasyon laban sa kanya sa Senado mga kababayan? At naniniwala ba kayo na wasak na naman itong si Vice Ganda kapag ka sinagot yan ni Tito Boy? Comment below na lamang po kung ano pa masasabi ninyo hingil po sa mga topic na tinalakay po natin. At bago po tayo pansamantala magpaalam, nais ko lamang po magpasalamat sa isang katulad mo na Team Replay na hindi nakakalimutan na i-like itong ating mga video, at maraming salamat din sa isang katulad mo na Team Replay na hindi nakakalimutan na mag-iwan ng inyong mga komento. Ganon din po sa Team Replay na hindi nakakalimutan na mag-skip yung ating mga ads. Maraming salamat po. Gaya nga po ng sabi ko sa inyo, utang ko sa inyong malaki kung nasa saan po ako ngayon. Maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you po.